LeBron James, pinapaboran daw lagi ng mga NBA officials ayon kay Dillon Brooks. At Lakers, handa nang i-trade si Hachimura, Vincent at Dalton Neck. Pero bago ang lahat, kanina nga sa naging laro ng Los Angeles Lakers ay maraming nakapansin na talagang nahirapan ang kupunan dahil sa pagkawala ni DeAndre Ayton at Austin Reeves sa kanilang lineup. Ramdam na ramdam ang kakulangan nila lalo na sa loob at sa depensa. Dahilan kung bakit hirap na hirap ang Lakers na makasabay sa napakainit na opensa ng Utah Jazz sa umpisa ng laro. Pinangunahan ito ni Keyonte George na halos hindi mapigilan sa kanyang shooting kahit anong depensa ang gawin ng Lakers. Gayunpaman, nanatiling dikit ang laban dahil sa pagiging agresibo ni LeBron James at Luka Doncic. Pareho silang nagpakita ng liderato at determinasyon upang sabayan ang scoring ng Jazz. Dahil dito, kahit lamang ang Utah sa simula, hindi tuluyang nakawala ang Lakers hanggang sa huling bahagi ng third quarter. Pagtungtong ng fourth quarter, dito na nagsimulang magdomina ang Lakers. Umingay ang kanilang depensa at tuluyang nilang na-shutdown ang mainit na shooting ng Jazz. Naging agresibo ang buong kupunan sa pagsalakay sa ilalim, lalo na si LeBron na naging halos unstoppable sa tuwing hawak niya ang bola. Samantala, si Luka Doncic naman ang gumawa ng finishing touches na nagtala ng triple-double na may 45 points habang si LeBron ay may 28 points. Sa kabuuan, nag-combine sila ng 73 points, isang patunay ng kanilang solidong partnership. Sa post-game interview, sinabi ni Luka na hindi pa rin siya kontento sa kanyang performance at mas pagbubutihin pa niya lalo na sa depensa. Samantala, nag-trending naman ang pahayag ni Dillon Brooks patungkol kay LeBron James kung saan tinawag niya litong social media junkie at sinabing pabor lagi umano rito ang mga referee at hindi man lang matawagan ng technical foul. Dahil dito, maraming fans ng Lakers ang nagalit at sinabing hindi pa rin makamove on si Dillon Brooks sa naging resulta sa nagdaan nilang laban. Para sa iba, nagiging literal na hater na raw itong si Brooks ni LeBron James. Samantala, maganda nga ang naging takbo ng Los Angeles Lakers ngayong season. Sa kasalukuyan, hawak nila ang record na 19-7 matapos manalo sila kanina laban sa Utah Jazz. Malaki ang naging ambag ni Luka Doncic na patuloy na naglalaro na parang isang lehitimong MVP candidate. Samantala, si LeBron James ay unti-unti nang bumabalik sa dati niyang anyo matapos makarecover mula sa injury na lalong nagpatatag sa kampanya ng koponan ngayong season. Gayunpaman, may ilang bahagi pa rin ng basketball world na naniniwalang may kulang pa ang Lakers upang matawag na tunay na contender sa Western Conference. Isa sa mga pinaka-binibigyang diin na pangangailangan ng koponan ay ang perimeter defense. Dahil dito, hindi na nakakagulat na palaging iniugnay ang Lakers sa New Orleans Pelicans wing na si Herb Jones, na itinuturing na isa sa pinakamahusay na perimeter defenders sa liga. Bukod sa depensa, may kakayahan din si Jones na tumira ng open three, bagay na swak sa sistema ng Lakers. Ayon sa ulat ng Clutch Points NBA insider na si Brett Siegel, si Herb Jones uno ang nasa tuktok ng trade list ng Lakers. Sinabi niya na labis na ninanais ng koponan si Jones at tinitingnan siya bilang pinakamahusay na 3-and-D player na posibleng makuha sa trade market sa ngayon. Malaking problema ang perimeter defense ng Lakers noong playoff loss nila laban sa Minnesota Timberwolves noong nakaraang season. Lalo na't nahirapan sina LeBron James at Rui Hachimura na takpan ang kakulangan sa depensa ni Austin Reeves at Luka Doncic. Kung sakaling makuha si Jones, agad nitong mapapalakas ang depensa ng Lakers dahil kaya niyang bantayan ang iba't ibang posisyon habang nagbibigay rin ng spacing sa opensa. Hindi pa malinaw kung ano ang kailangang isuko ng Lakers para mangyari ang trade, ngunit tiyak na magiging malaking hakbang ito para sa kanilang title hopes. Pero kung hindi man makuha si Herb Jones, may iba pang opsyon ang Lakers. Maaari nilang subukan na kunin si Derrick Jones Jr. mula sa Los Angeles Clippers, na kilala rin sa husay sa depensa at athleticism. Isa ring posibleng target si Daniel Gafford ng Dallas Mavericks na makakatulong naman sa interior defense at rebounding ng koponan. Sa alinmang mangyari, malinaw na agresibo ang Lakers sa paghahanap ng tamang pyesa para mas lalong lumakas ang kanilang tsansa sa kampyonato.